What is up guys, this is Coach Dre, Kuya Dre, Sir Chip, kahit ano itawag mo. Yeah, this is Coach Dre. I'm here with you again. So you're watching my vlog. Kumusta ka? Balita sa'yo, idol. Balita ko, wala nang balita. Joke. Yun, dito na naman tayo sa ating munting sa ating ba't umuuga to? May lindol ata. What the fuck? May lindol pa. Tingnan natin. Ano yun? Di bale. Wala ko lumilindol. Ewan ko lumindol. Gumagalaw yung cellphone mag-isa. Anyway, yan. So, dito tayo ngayon sa team. Wala akong magawa. So, it's content time. And today, what we're going to talk about is credibility. Credibility. Specifically, ang caption ng video na to is credibility matters, but yung may but. So, to make the statement to make the statement perfect. Credibility matters, but character matters the most. Kaya ulitin ko. Credibility matters, but character matters the most. So, as you all know, sa mga nanonood sa akin, or mga kilala ko, or sa mga hindi ako kilala, simula nung pagtapa ko ng high school, hinabol ko yung yung mga award, mga ganun. Pero hindi ko siya parang sinasadyang habulin. Meron lang ako in mind na parang kailangan nung high school kailangan kong makuha yung award na yun. Kailangan kong maging honor kasi yung mga kapatid ko honor din sa Muntinlupa Science. So parang yung competitiveness na habulin ko yung ganun, nandun yung drive. Although alam kong ako yung parang ako yung kenggoy, ako yung pinaka bonak sa aming magkakapatid. Gusto ko pa rin makuha yung na yun, yung gantimpala na parang title. Yung title, baga. Siyempre, may dating honor ka. Nabul ko yun. So, yun. In short, nakuha ko yung mga ganun. Madalas honor, academic honor. Tapos, bukod dun, sa journey ko na yun, na rin kami nun, established athlete kami. Yung mga kasama ko na nagbabalibol dun, yung na JB, Palabanan. Yan. Established athlete kami kasi nasa competitive level kami dun sa alam ng tao dun sa Munsay na competitive, which is yung National Capital Region palaro. Tapos yung sumunod dun is palarong pambansa, pero yun na nga, nandun kami sa level na ganun. But at the same time, meron akong honor, academic honors. So parang
nakapagsasabay ko yung mga ganung bagay. Kasi gusto ko habulin yung titulo na kaya ko siya. Pag maririnig mo yung pangalan ko, gusto ko malaman mo na kaya ko siyang habulin. Yung ganun. Naging habit yun, na hinahabol ko yung excellence, yung titulo. Kasi iba yung dating eh. Pag nalaman nila na ito siya. Okay, that means something about Andre Lirio. Parang ganun. And then, yun yan, naging habit siya. Hindi lang sa Munsay. Hindi ko alam kung kailangan ko pa sabihin yung mga, yung mga achievement ko. Pero, in short yun, ganun. Marami akong ganun. Marami akong hinabol na title, na award, academic, or sports, or pati nga yung yung mga pageant eh. Kasi yung sa pageant naman, yun? May grade kasi yun. Kaya kahit lamag sa kalooban ko na hindi naman ako pang ganun, pinatos ko yun, man. Kaya, sige, go tayo dun. Yan. So, may mga ganun tayong pakulo dati. Kaya, yung mga ganun din pala na parang mga extracurricular, mga kung ano pinag-aagawa sa school. Pinapatos ko yun kasi may grades yun eh. Yun. Naalala ko lang, masaya kasi yung mga panahon yun. Nakakatawa. Kami katarantaduhan. Pero anyway, so yun. Yung buong high school hanggang college life ko, ganun. Hinahabol ko yun. Pati yung kung makikita nyo punta kayo sa Instagram. Kaya naka-post yun para lang may ito credibility. Dean's Lister, ganyan. Until such time na 4th year, meron isang subject, di ko tandaan pangalan. Basta may isang subject sa psychology. Psychology kasi major. Isang subject na kung saan, nung time kasi na yun, nahanap ko na si Sat Volleyball. Yan, yung logo. Nahanap ko na si Sat. Ginagawa ko na siya. Tapos parang nagbabago yung pananaw ko sa buhay. Siya lang yung nag-iisang subject na hindi naman sa bagsak, pero siya yung hindi magdadala sa akin sa pagiging cum laude. Isang subject lang. Pwede akong makiusap nun. Pwede akong alam mo yung gagawa mo ng paraan para makuha mo yung gusto mong bagay. Pwede kong gawin yun. Pwede akong makiusap, Pero nung time na yun, nahanap ko si Sat. Nagbago yung pananaw ko sa buhay. Doon ko na-realize na tama yung mga naririnig ko na okay yung habulin, yung mga academic title, ganyan, yung mga honors. Pero mas okay yung talagang ma-apply mo sa tunay na buhay. Yung ma-apply mo sa tunay na buhay, mga street smart, ganyan. So, nung time na yun, binubuo ko na si Sat, naaral ko na how to market, how to sell, how to create a system for your business, ganyan. Parang unti-unti nagiging business person ako, nagiging entrepreneurial yung mindset. So parang nag-iba yung talaga, complete shift ng mindset. Kung kailan college ako, kung kailan it matters the most, supposedly, kasi college
Bibigay tayo ng ang impression sa employer. Kung kailan college ako, saka ako siya binitawan. 4th year pa. Sabi ko sa isip ko nun, parang mahalaga ba talaga yung mahalaga ba talaga maging cum laude. Although pasok yung grade ko pasok na pasok. Mahalaga ba talaga maging cum laude? Ilalaban ko ba talaga? Noong una gusto ko ilaban. Kasi nga inaabol ko yun. Pero nung nakita ko na si Sat Volleyball, sabi ko, ito yung bagay na totoong may halaga. Ito yung bagay na makikilala ako sa kung sino ako, kung mahusay ba talaga ako o hindi. Doon sa negosyo, malalaman. Pag mahusay ako dito, ibig sabihin, magkakaroon niya na impression sa tao na mahusay talaga ako. Pero hindi lang doon yun natatapos. Doon ako nagkamali. Kasi although meron ng negosyo, pero at the same time, oo nga, kumikita ka ng pera. Pero ang long-term game talaga ng buhay, yung long-term, yung 1-year-old hanggang 70 to 80 years old ko, kung umabot man ako doon, or kung 40 lang, kung 1 to 40 years old lang, or basta yun, kung kailan naman ako mamatay, mga 70, 60, maalin man baka seryosohin na nanonood. Ang nagmamatter doon ay yung lifespan ko mismo. Hindi yung period na kunyari 24 years old kumita ako ng 1 million. Hindi yun. Kailangan mo siyang tignan ng 1 to 65 years old. So para ma-achieve mo yung fulfillment, yung satisfaction sa buhay, kailangan yung character mo nandun. Kasi dun babagsak lahat sa sino ba si Dre, sino ba si Andre, ano bang niya, morality niya, ano bang values niya sa person. Dun dapat ako mag-focus. Hindi yung naabot ko na yan. Kasi ang buhay yan parang lifetime yan pursuit yan. So kada may nakukuha ka, kada may na-achieve ka, meron na naman bago. Ang magiging downfall mo doon is kapag yung yung values mo as a person fluctuating. Meaning may time na nandito ka, may pride ka, sinira mo lang yung reputasyon mo. Ang ending nun, yung mga dating naniniwala sa'yo, mawawala bigla. Which is yun din, na guilty din ako dun, mga mali ko yun sa buhay. May mga time na naging tarantado ako sa buhay. Pero, I'm way over that na. So, yun, parang, in simple terms, yung credibility mo, yung portfolio mo sa employer or sa mga stakeholder, yung mga sumusuporta sa'yo sa negosyo mo, sa negosyo ng kumpanya nyo, nagmamatter yun, credibility. Siyempre, ang lakas ng dating mo. May dating yun pag may hawak ka. Matimbang yung may pinangahawakan ka na ito yung nagawa mo, ito yung na-achieve mo sa buhay mo. Pero dapat mag-focus ka din sa buong katangian mo bilang tao. Ano ba yung leadership mo? Kamusta ba yung leadership style mo? Kamusta yung pakikitungo mo sa tao? Yung
ano ka ba, humble ka ba, or may pride ka ba. Mahalaga yan. Napagtanto ko yan. Neto lang, nung habang tumatagal ako sa negosyo. Yung mga ganung bagay, yun ang pinakamahalaga bilang tao. Kasi lagi mong tatandaan, ang buhay ay 1 year old hanggang kung kailangan mamatay, 70 years old, 8 years old. Mas mahaba, mas maganda. Pero yun yung buhay mo. Kumita ka lang ng konti dun sa kalagitnaan, mga 24, 26. So, kung hindi ka pa kumikita mga 27, kunyari kumita ka lang dun sa panahon na yun, naging mayabang ka. Paano to? Paano yung the rest na ito? Doon ka magsasuffer. Kasi, lifetime yan eh. Yung journey na yan. Kaya nga sinasabi na matatanda, ang buhay ay isang, adventure, journey. Ang buhay ay journey. Totoo pala yun. Sa akin ganun. Ako na nagsasabi sa'yo, sa akin ganun maniwala. Totoo pala yun. Ang buhay ay isang paglalakbay. Totoo yun. Maniwala ka sa akin. Marami kang magiging realization. So yung mga quality ng dati kasi umabot sa point na parang akala ko alam ko na lahat. Ganun. Mali pala yun. Nahambol ako ng buhay ng Panginoon. Nahambol ako. Tama pala maging tama ka. Yun na yung pinakamadali salita doon. Tama pala yung maging tama. Kung ano yung mali, mali yun. Yun lang. Yun lang yung separation yun. So kung ano yung mga good quality traits as a person, as a human, for the sake of being human ka, tao ka. Ano ba yung humanity traits? So, yun. Kindness, humble, lead. Yan yung mga good terms eh. Yan yung mga good traits as a person. So, yun. Character matters the most. Credibility matters, but character matters the most. So, although yung sa akin naman, hindi ko pa sure kung pulido yung pagkatao ko, magbabago pa to, sure na. Pero, yun yung mga direksyon ko. Kung nasan yung tama, dun tayo sa tama. Ito yung mali. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Huwag mo nang gawing komplikado yung buhay mo. Kung ano yung tama, doon ka. Kung ano yung ikaka-develop ng pagkatao mo, doon ka. Kung ano yung mga mali na meron ka, iwanan mo na yun. Reset. Zero ulit. Balik ka sa basic. So, yun lang. I hope hindi naging magulo yung discussion ko. And umabot ko sa dulo ng video na to. Pero yun yung point ko. Credibility matters, but character matters the most. So yun lang. See you all next time. And as always, thank you for watching, guys.